barangay kasi may CCTV ang barangay. Napapadalas ang videos online tungkol sa nakawan ng motor o motor napping. Sa dami ng ganyang kaso, isa na siguro sa pinaka nakakatakot ang nakawang nangyari sa Angat, Bulacan. Ang siste kasi rito, riding in tandem ang mga kawatan. Tinututukan ng armas ang biktima para agad na ibigay ang motor. Ibang sitwasyon naman ang naranasan ng nakilala ko mula Las Piñas City. Sa kanya raw kasi, tinakbo na lang bigla ang motor habang nakaparada sa daan. Pumunta na ako sa palengke, tapos 909 sa record ng CCTV, 909, nakuha niya na eh. Nakuha na yung motor. Ayun, tapos dire-diretso na umalis na. Ang masama pa rito, hiram lang ang motorsiklong ninakaw sa kanya. At ang pinakamasakit, bagaman na i-report agad sa mga pulis ang nangyari, ang motorsiklo wala na talaga. Sa ngayon, ma'am, wala pa po kasi ang sabi, baka daw nakalubog yung motor pa, hindi pa nilalabas. Possible din. Or worst case nun is baka binabakla. Ganun. Ganun yung sabi nila. Possible na ganun talaga yung mangyari. Ilang lugar na rin sa bansa ang naghahanda kaugnay ng paglaganap ng motor napping cases. Isa ang Urdaneta City sa Pangasinan na nangangamba sa ganitong kaso. Kaya ang mga otoridad nag-iwan ng paalala para sa mga motorista. Pinapaalalahanan po natin ng mga motorista, huwag nilang iiwan basta-basta yung mga sasakyan nila, lalo sa mga alanganing lugar. Lalo po yung mga motorsiklo kasi madaling tangayin po itong mga to. Hindi madali ang mawala ng gamit, lalo na kung katas ng pagkayod at gamit pang araw-araw. Kaya sa mga kapatid natin dyan, maging alerto at huwag mangambang lumapit sa mga otoridad sa panahon ng pangangailangan. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Ngayon, binakurang construction site ang madadatnan sa Manila Skate Park. Ayon kay Paul, isang skateboarder, November last year nang una nilang mabalitaang isinara na ang parke. May mga friend na nagsabi sa akin na sarado na daw. Tapos hindi ko alam kung bakit. Basically, it was closed pa since November of last year. Sabi lang sarado na, wala kaming idea na kung anong mangyayari or bakit siya sarado. Until may kumalat na picture, meron doong giniba na ano. Meron kasi doong parang fingerboard park. Yun yung kumalat na picture na nasira-sira na siya. Ang nakakapanghinayang, goal daw sana ni Paul ngayong taon na bumalik sa pag-i-skateboarding at filming. At sa Manila Skate Park sana ang location niyan. Parang pag nakita mo yung surroundings nung maganda yung lugar. Malapit siya sa daanan ng mga sasakyan, accessible siya. Mga puno, may puno sa paligid. So sobrang siya, maaliwalas. Sabi ko nga as a skate filmer or a videographer, napaka maganda yung rehistro niya sa camera. Dagdag pa niya, hindi lang basta-bastang itinayo ang Manila Skate Park. Nagtulong-tulong daw kasi ang skateboarding community para buuin ito. Alam ko para sa kanila, napaka-heartbreaking na parang alam mo yung pinaghirapan mo. Tapos ganun lang giniba. Ayon sa nakapaskil na tarpaulin sa labas ng construction site, isang 10-story multipurpose building ang itatayo rito para sa Kalinga sa Maynila Center. Samantala, ililipat naman ang skate park sa Plaza Azul bilang parte ng Green 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 program, isang programa ng City of Manila kasama ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang Manila Skate Park hindi lang isang simpleng parke. Simbolo ito ng isang komunidad at ng mga ala-alang hindi kailanman mapapalitan. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Bukod sa malikhaing konsepto, nature-friendly pa ang mga sapatos na ito. Ang nagsimula bilang isang thesis project ng estudyanteng si Kinan Duliesco, ngayon ay isa ng lumalagong kabuhayan. Isang araw lang ang kailangan niya para makumpleto ang isang pares ng sapatos. Legit din na handmade dahil mano-mano niyang binubuo ang sapatos mula sa pagputol ng tela hanggang sa final touches. Mga galing po sa donation, pumupunta po ako syempre sa mga ukay-ukay at doon ko po hinahanap yung specific na kulay na gusto nila. And syempre, galing pa rin po sa pantalon.
Sa isang buwan, umaabot ng order sa kanya ng hanggang 15 pares ng sapatos at tumatanggap siya ng orders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Abot kaya ang presyo na nagsisimula sa 1,400 pesos at maaaring umabot ng 2,000 pesos kung ipapakustomize. Siguradong unique ang iyong sapatos dahil pasadyang ginagawa ang bawat pares. Ako pa lang po for now. So, ako po yung designer, ako po yung gumagawa lahat. So, very personal po yung paggawa ko rin ng kada hood. Sa bawat tahi at tikit ng sapatos na kanyang ginagawa, hindi lang kabuhayan ang nakukuha niya. Nakatulong pa siya sa pagbabawas ng basura at pagbibigay ng panibagong buhay sa mga itinuturing ng patapon. This is just a small step for me or a small help for Mother Earth na I take these waste and repurpose them na para hindi masyadong ma-overfill ang ating mga landfills and hindi makapag-cause ng too much pollution. Ika nga nila, one man's trash is another man's treasure. Sa kanyang kaso, ang lumang pantalon ay muling nagiging bagong sapatos, obra maestra para sa kalikasan at komunidad. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita.